Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo po nanonood. Just click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's reflection. Iniimbitahan tayo ng ating Panginoong Jesus sa ano pa mga kadahilanan, di ba? Dahil gusto niya ay makasama tayo doon sa langit o paraiso na kanyang tahanan. So, pag sinabi mong sumunod ka kay Kristo, hindi ito yung pinipressure ka. Hindi yung sapilitan. Sa ayot gusto mo, susunod ka. Hindi. Binibigyan tayo free will o freedom na kalayaan na sundin siya. Di ba? Kaya nga tayo binigyan ng kaisipan para masunod siya, hindi para maging robot lang. Masunod-sunuran sa kanya naman ang gusto niya. So, nasa atin kung paano tayo sumunod sa kanya. So, sabi sa Mateo, chapter 4, verse 19. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. So, yun, di ba? Kasi nakita nga din ng ating Panginoon Jesus, sila Pedro, di ba? At ang mga ibang apostol na nangingisda. Kaya ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. Mamamalakaya kayo o mangingisda na kayo pero hindi na isda. Tao na. Siyempre sa una siguro medyo naguguluhan sila Pedro, di ba? At mga kasamahan niya. Kung, kung ano bang sinasabi ng ating Panginoong Yesus, hindi nila maintindihan, di ba? Siyempre una pa lang pag-invite niya sa kanila. Pero ganun pa man guys, hindi man nila maintindihan, di ba? Na pinapasunod sila ng ating Panginoong Yesus. Pero ang ginawa nila, sumunod sila. Iniwan nila yung kanilang trabaho para sumunod sa ating Panginoong Yesus. So, parang tayo, di ba? Sino ba sinusundan natin? Napapasunod ba natin ang ating mga asawa? Napapasunod ba natin yung ating mga anak? Di ba? Napapabait ba natin sila? Di ba? Nagiging mabuting anak ba tayo? Nagiging mabuting magulang ba tayo sa ating mga anak? At pag sumunod ka ba kay Kristo, kung may negosyante ka, magiging negosyanteng mabait ka ba, maging maayos ka ba, di ba? Sa trabaho mo, pag sumunod ka, maging maayos ba yung trabaho mo, uh, etc. etc. So, yun po ang sinasabi ng Panginoon. Pag sumunod ka sa Kanya, magiging maayos ang buhay natin. So, kumbaga, kung nung panahon nila Pedro, di ba? Namamalakaya sila ng tao sa panahon na yun, naglalakad sila kung saan saan sila napupunta. Pero sa panahon natin ngayon, siyempre, wala na yun, tapos na yun. Di ba? Kung mga inumpisahan na nila, doon nagsimula ang simbahang katoliko, di ba? Sa ating mga apostol, sila Pedro at mga ibang mga alagad niya. So mula noon, magpasa hanggang ngayon, 2,000 years ago na, ay kumakalat pa rin ang mabuting balita. Kahit wala na sila Pedro, na wala na lahat ng mga unang Kristiyano, di ba? At ngayon nakita natin nakatayo pa ang ating simbahang katoliko dahil doon nila sinimulan ang kanilang pamamalakaya ng mga tao. So sa panahon natin ngayon guys, modern na, kagaya ginagawa natin ngayon, di ba? Nagbablog tayo para sa spiritual, para sa Diyos, di ba? Hindi man tayo perfecto guys, hindi naman porket nagbablog tayo dito, perfecto tao na ako, hindi po. Pare-pareho tayong makasalanan, pare-pareho tayong may kainahan, pare-pareho tayong may kakulangan sa Diyos. Pero siyempre, importante, yung sinishare natin, yung gospel o yung mabuting balita, di ba? Kahit isang kaluluwa lang masave natin. O mapanood nito, baka malay mo, di ba? Sa panahon nito, pag napanood mo yung vlog ko, nag-give up ka na. Pero wag, marami pang pag-asa at marami pang paraan para malutas siya. At ito na nga sinasabi ng ating Panginoon Jesus, follow me o sumunod ka sa akin. Sumunod ka, kalimutan mo na yung mga bagay na pinagkakamalan mo na wala namang katuturan. Di ba? Kung minsan sumusunod tayo, di ba, sa mga tao na i-influensya tayo. Halimbawa, yung sa bisyo, di ba? Sa drugs. Imbis na maayos ang buhay mo, tahimik ka, wala kang problema, dumating yung kakilala mo, kaibigan mo, sabi niya, follow me, sumunod ka naman, di ba?
Dahil sa pagsunod mo yun, naging drug addict ka na rin. Nalulog ka na sa bisyo. Hanggang sa masira ng trabaho mo, masira ng buhay mo, wala ka ng pera ngayon. Kung mangungutang ka ba, ibibenta mo pa yung gamit mo. Di ba? Ganon din sa sugal, di ba? Wala kang kaalam-alam sa sugal. Dumating yung kaibigan mo, tara, online sabog tayo. O online na sugal tayo, di ba? Natuto ka rin sugal. Anong nangyari? Taya ka ng taya, kahit yung sinahod mo, di ba? Pagdating ng sahod mo, lahat tinaya mo. Eh, natalo ka. Sino ngayon ang kawawa? Yung pamilya mo. Diba? Bis na may makain kayo, may maiulam kayo, may pasalubong ka sa asawa mo at sa anak mo. Anong ginawa mo? Pinangsugal mo, natalo ka ngayon. At ang masaklap nito, mag-aaway pa kayo mag-asawa dahil yung para sa kanila, tinapon mo pa. Sinugal mo pa. Kasi nga, sumunod ka sa taong hindi ka naman natulungan para maging maayos. So, maingat po tayo sa mga taong sinusundan natin. Di ba? Kung yan ay maka-Diyos, yun ang pinaka-the best kasi nga gaganda ang buhay natin. Di ba? Iwasan na natin yung mga taong papahamak sa atin. Di ba? Kaya lagi natin iisipin na ang pagsunod sa Diyos ay yun ang pinaka-the best sa ating buhay. Kaya sabi na kila Pedro, di ba? Hindi man maintindihan nila Pedro kung bakit niya pinasampasunod. Maayos silang nagtatrabaho, pero meron silang misyon na binigay ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus, na tao. Kailangan lumaganap ang Kristyanismo. Di ba? Nung panahon nila, walang Facebook, walang cellphone, wala lahat. Talagang mano-mano lang. Ganun kahirap ang maging Kristiyano. Tapos, hinahabol pa sila. Di ba? Pinipersecute pa sila sa Jerusalem. Napakahigpit nun. Pagka naniniwala ka kay Kristo, hahabulin ka. Di ba? Si Pablo, di ba guys? Isang dating naghahabol ng mga naniniwala kay Kristo. Talagang kinakaladkad niya, di ba? Nasa bahay, pinapasok niya. Ganun ang ginagawa ni San Pablo. Pero yun na nga, dahil tinawag din siya ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, follow me. Bakit mo ako, di ba? Bakit mo ako pinipersecute, sabi niya po. So, mula nun, nagbago siya. So, yun guys, talagang nakilala siya bilang isang dakilang mangangaral din, kaya nila San Pedro. Kaya kung nanonood sa aking vlog, ikaw na may matinding karamdaman, ikaw may problema sa relasyon, at ikaw na may problema sa financial, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at kung ikay maniwala at magtiwala sa Diyos at susunod sa Diyos, tsak yun ay ano man ang iyong kahilingan ay kanyang pagkakalaw sa kanyang dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesus. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Matagal ng bedridden sa ospital o sa bahay, parang naghihintay na lang. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Ano naman pong imposible sa iyo, Lord. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman kung saan saan ay pinahihirapan ito. Tanggalin niyo po, Lord, para sa kanyang pamilya. Pagalingin niyo po, Lord. At ganoon din po sa pamilyang nasira na o masisira pa lang. Ilumin niyo po, Lord, yung mga sugat na naging sanhi ng pagkawatak-watak at hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Lalo na, Lord, sa financial, lahat po kami kailangan namin, Lord. Pero lalong-lalo na po, yung kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas, ulam, mabaon sa mga bata, pambili ng gamot, at kung ano-ano po, Lord, ng aming pangangailangan. So, i-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para sa amin. So, ang lahat ng ito, inilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak, Jesus Spirit Santo. Amen. Thank you very much po. God bless us all.